So happy ako na napunta sa kanila yung decision ng court. Karapat dapat talaga ang Tito Vic and Joey magdala ng Itbulaga. Sa isang recent interview, nagbigay ng pahayag si Anjo Iliana tungkol sa kanyang pag-resign sa Itbulaga noong kasagsagan pa ng pandemic. Sino ba naman ang hindi nakakakilala kay Anjo, di ba? Isa siyang kilalang actor at host, at naging bahagi ng Itbulaga ng mahabang panahon. Nitong mga nakaraang araw lang, nakapanayam si Anjo sa isang interview, at dito niya ibinahagi ang kanyang saloobin sa pagkapanalo ng TVJ, sa kaso ng trademark ng Itbulaga, laban sa Tape Incorporated ng mga halos host. Ano kaya ang mararamdaman ni Anjo, matapos malaman niya nanalo ang TVJ sa trademark title? At dito na kaya sasabihin ni Anjo, ang lahat ng mga baho ng mga halos host? Tara, alamin natin ang buong detalye. Panuulin ang buong video. Kumusta mga idol? Mayroon naman tayong bagong chika sa inyo. Bago yan, welcome sa channel ni Mr. JV. Kamakailan lang, nakapanayam si Anjo sa isang interview, at tinanong sa kanya kung ano ang masasabi niya, sa pagkapanalo ng TVJ sa Itbulaga laban sa Tape Incorporated. Ayon sa kanya, masaya siya dahil napunta na ng tuluyan sa TVJ, ang karapatan sa pangalan ng Itbulaga. Dagdag pa ni Anjo, congrats sa TVJ. Alam mo, it's a bit bittersweet for me, kasi may mga pangyayari sa likod ng scenes na hindi alam ng mga tao. Binanggit din ni Anjo, na mas nararapat ang TVJ na maging tagapagmana ng Itbulaga, sapagkat sila ang nagsimula at nagpasikat ng programa noong 1979. Matapos ang 20 taon na pagsilbihan ang programa, masaya siyang makitang nasa tamang kamay na ito ng TVJ ang trademark. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan, hindi rin nakalimutan ni Anjo na ipahayag ang kanyang pagsisisi, sa desisyon na mag-resign noong kalagitnaan ng pandemic. Malaki ang panghihinayang niya, dahil halos kalahati ng kanyang buhay ay inilaan niya sa Itbulaga. Ayon kay Anjo, kinailangan niyang tanggapin ang isang show sa ibang channel, para suportahan ang kanyang pamilya. Sa kabila ng pagiging bahagi niya ng Legit The Barkads, napilitan siyang umalis sa programa, na siyang nagbigay ng kanyang identity sa loob ng maraming taon. Matatandaan natin, nang matapos mabayaran ng Tape Inc., ang milyon-milyong utang nila kay Bossing Vic Soto, at naglabas ng apela si Anjo, ukol sa hindi pa nababayarang 5 hanggang 7 buwang sahod niya noong 2019. Sa panayam ng DZRH News noong May 12, tila may issue rin sa sahod ng ibang hosts ng Itbulaga. Ayon kay Anjo, ang dating host ng Itbulaga, umabot sa 8 buwan na wala siyang natatanggap na sweldo mula sa Tape Inc. Saad ni Anjo, medyo masakit isipin, dahil hindi pa ako nabayaran ng Tape Inc. sa tamang panahon. I tried to speak up, pero parang hinayaan na lang nila. Ilang beses akong nagmamakaawa at lumuhad sa management, para lang makuha ang pera na nararapat sa akin. Alam nila yun, kailangan ko yung pera, pero parang kinakalimutan na lang nila ako. Dagdag pa ni Anjo, nakakalungkot, kahit nag-resign na ako, hindi pa rin nababayaran ang 5 hanggang 8 buwang sahod ko. Sobrang hirap, lalo na nung panahon ng pandemya, wala akong ibang mapagkakakitaan. Sabi ng mga netizens na aawa sila kay Anjo, pero ang iba rin ay nagagalit sa Tape Incorporated. Marami sa ating mga netizens ang nagtatanong, bakit pa kailangan magmakaawa ang isang empleyado para sa kanyang sahod? Sa kabila ng isyu, nagpahayag si Anjo ng pasasalamat kay Tito Vic at Joey, dahil sa kanilang pag-acknowledge sa problema. 8 months akong walang sweldo, buti na lang in-interview si Bossing Vic. Nabayaran na siya ng 30 million pesos, at doon lang nagising ang galit ko sa Tape Inc. Sabi nga ni Anjo, matagal niyang itinago ang isyu, ngunit ngayon ay napagdesisyonan niyang magsalita na. Ngunit hindi pa tapos ang kwento ni Anjo, ibinunyag din niya ang isang VAT scandal,
na kinasasangkutan ng kanyang dating kumpanya. Noong March 2020, sinisingil ako ng VAT. Sabi ko sa BIR, wala pa akong natatanggap na sweldo that time. Bilang tugon, pina-check ni Anjo kay Bullet Haloshos ang kanyang sweldo, ngunit ayon sa anak ni Romeo Haloshos Sr., nabayaran na raw si Anjo kaya't itinuturing na siya ang sinungaling. Ganun pa man, ibinulgar ni Anjo Iliana, ang hindi lang niya nararanasang na mabayaran ng sweldo ng Tape Inc., kundi pati na rin ang ibang kasamahan sa industriya. Dahil sa isyu na ito, wala pang pahayag mula sa mga Haloshos ukol sa alegasyon ni Anjo. Sa mga pangyayaring ito, unti-unti nang lumalabas ang mga baho ng Tape Incorporated. Sa kabila ng lahat, handa pa rin si Anjo na mag-guest sa Itbulaga kung sakali mang imbitahan siya. Ayon sa kanya, ito ay bilang pagpapakita ng pagiging tapat sa mga taong naging bahagi ng kanyang buhay sa show. Kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa chika topic natin ngayon? At syempre bago tayo magtapos sa ating video, ay inaanyayahan ko kayo na mag-like sa ating Facebook at mag-subscribe na rin sa YouTube, dahil malaking tulong na ito sa pag-grow ng aking channel, upang mas lalo pa ako na magsipag sa pag-upload ng mga videos na kagaya nito. Hindi naman ako nagmamakaawa sa inyo mga idol, pero sana maawa na kayo. Hanggang dito na lang ang ating video, maraming salamat sa inyong pagtambay, bye-bye!